Pero anong No? laro, anong laro ng Iglesia ni Cristo dito? Perhaps, naniniwala ba ang grupo na pagdating ng 2028, ang mas may malaking tsansa talaga maging presidente ay si Vice President Sara? Ito ay hindi simpleng peace rally. Ito ay clearly suporta sa Vice President. Mga kabayan, ibinunyag na isang political analyst na si Roland Llamas at ilang grupo na ang ginagawang malawakang rally ng Iglesia ni Cristo o INC ay malinaw na pagsuporta kay VP Sara Duterte. Bagamat sinasabi ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na rally for peace o para sa kapayapaan ng bansa at sa ating mga matataas na pinuno, malinaw na tumututol sila sa plano ng Kamara at ilang grupo na nagsusulo ng impeachment kay VP Sara. Kung matatandaan, nauna nang sinabi ni PBBM na huwag nang ituloy ang planong impeachment kay VP Sara dahil walang maidudulot ito na kabutihan sa pamumuhay ng bawat Pilipino at sa halip ay magiging dahilan lang ito ng kaguluhan at pagkakawatak-watak ng dalawang kampo. Pero sa kabila nito, tila nagmamatigas pa rin ang Kamara sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez kung saan ay naghain pa ng reklamo ilang kongresista para patalsikin sa pwesto si VP Sara. Bagay na nag-udyok sa ating mga kababayan, partikular sa mga kasapi ng Iglesia ni Cristo na magsagawa ng malawakang rally para kontrahin ang planong pagsibak sa pwesto dito nga sa pangalawang pangulo ng bansa. Malinaw naman na ito ay anti-impeachment. No? Bagamat ito ay naka-couch as support sa presidente. No? Dahil ayaw din naman nila ma-antagonize yung presidente. Pero ngayon, ang tawag nila ay peace rally. Okay naman kasi ang peace kapayapaan. Pero sabi nga yung isang commentator nyo kanina, si Abby Balte, ay mahirap magkaroon ng kapayapaan kung walang accountability. Tama. Diba? Kaya yung rally sa 31, inabanggit kanina ni Justice Carpio, kasama doon yung accountability, hindi lamang dito sa national budget, kung hindi dito sa mga Duterte. Ayon pa kay Llamas, isa rin sa mga nag-udyok sa mga kasapi ng INC para mag-rally ay ang tumitinding galit ng mga ito sa ating gobyerno sa pamumuno ni PBBM dahil sa tila sunod-sunod na pag-atake ng pamahalaan at kaalyado nito sa pamilya ng mga Duterte, kabilang na nga dito si VP Sara. Pero isa rin kasing bahagi ay medyo galit sila sa gobyerno. No, halimbawa, yung kanilang tao, si Congressman Marcoleta, natanggal sa lahat ng committee dahil dinepensahan niya si Sara. Medyo galit sila ron. At siguro iba pang mga kadahilanan kung bakit sila galit. Pero ang malinaw, galit sila sa gobyerno at sila ay supportive kay Sara at sa mga Duterte. Kaya mahirap sabihin na non-partisan, mahirap sabihin na apolitical, no? Dahil sa ipinakitang pagkakaisa na isang malaking grupo ng religious group na INC, posibleng tuluyan ng mabasura ang mga nakahaing impeachment complaint sa Kamara laban dito kay VP Sara. Ibig sabihin, pumapabor ang grupo at napakarami natin mga kababayan na itigil na ang planong impeachment kay VP Sara dahil sa lalong magiging magulo ang bansa, partikular ang buhay ng bawat Pilipino dahil sa problema at tumitinding bangayan sa politika. So, Secretary, ibig bang sabihin nito, because of the peace rally initiated by the Iglesia ni Cristo, ay lalong lumalabo ang posibilidad na ma-impeach ang Vice Presidente? Yes, most probably. Dahil malinaw naman, ito ay pressure sa mga politiko na itigil ang impeachment. No? Kaya mahirap maging non-partisan. Malinaw, ito ay pressure sa Kongreso na huwag mangyari yung impeachment at pressure sa Senado na huwag nilang i-convict yung may impeach. No? Very clear naman ito eh. No? Kaya natatawa lang ako pag sinabing non-partisan at saka non-political. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sang-ayon ba kayo sa rally o protesta ng INC para hindi na ituloy ang impeachment laban dito kay VP Sara Duterte? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming marami salamat. Tayo naman, we weren't born yesterday. We call a spade a spade. Diba, nung ito ay unang naplano, mga 2 months ago, malinaw naman na ito ay anti-impeachment. No? Bagamat ito ay naka-couch as support sa presidente.
no? Dahil ayaw din naman nila ma-antagonize yung presidente. Pero ngayon, ang tawag nila ay peace rally. Okay naman kasi ang peace kapayapaan. Pero sabi nga yung isang commentator nyo kanina, si Abby Balte, ay mahirap magkaroon ng ng kapayapaan kung walang accountability. Tama. Diba? Kaya yung rally sa 31, yung nabanggit kanina ni Justice Carpio, kasama doon yung accountability, hindi lamang dito sa national budget, kung hindi dito sa mga Duterte. Ito ay hindi simpleng peace rally. Ito ay clearly suporta sa Vice President. Kaya pag sinabing non-political o non-partisan, baka hindi naman talaga ganon. Pero anong No, laro, dahil- anong laro ng Iglesia ni Cristo dito? Perhaps naniniwala ba ang grupo na pagdating ng 2028, ang mas may malaking chance talaga maging presidente ay si Vice President Sara. Kaya ngayon pa lang, talagang ano na sila, dumidikit na sila. Sinusuportahan nila, Oo. oo. Well, tama ka, Alvin, dahil siyempre kasama naman sa top 2 si Vice President Sara at mas pasok sila dun sa mga Duterte, katulad ni Sara, going into 2028. Pero isa rin kasing bahagi ay medyo galit sila sa gobyerno. No, halimbawa, yung kanilang tao, si Congressman Marcoleta, natanggal sa lahat ng committee dahil dinepensahan niya si Sara. Medyo galit sila ron. At siguro iba pang mga kadahilanan kung bakit sila galit. Pero ang malinaw, galit sila sa gobyerno at sila ay supportive kay Sara at sa mga Duterte. Kaya mahirap sabihin na non-partisan, mahirap sabihin na apolitical, no? At saka with- saang banda doon ang peace? Kasi sabi nila, kaya nila ito ginagawa, ay para tama na yung mga away-away, tama na yung mga hidwaan. So, pero hindi ko makuha nasaan banda doon ang tinatawag na kapayapaan. Kung ganyan na lumilinya sila, umaalyado, pinapakita nila ang kanilang pag-alyado sa mga political groups. Correct, correct. Kahit naman tayo, Doris, hindi ko sigurado ikaw, dahil ikaw palaaway ka eh. Ay, No? grabe! Grabe siya, oh! Pero lahat naman tayo gusto ng kapayapaan. Di ba? Oo Pero naman. kailangan din natin depensahan yung mga fundamental na mga prinsipyo natin. Halimbawa, dito sa West Philippine Sea, lantaran ng mga pro-China yung mga Duterte. No? Halimbawa, sa usapin ng extrajudicial killings, malinaw naman na ang daming pinapatay noong nakaraang gobyerno sa Tokhang. Kaya yung resulta ng Quadcom ay inuugnay ang POGO, ang drugs, sa extrajudicial killings na libo-libo. At ang sabi nila, nasa sentro nito si ex-President Duterte. So, ang hirap naman magkaroon ng kapayapaan kung hindi yan magkakaroon ng accountability. Yung usapin ng corruption, no, 'di ba? Sa Parmali, dito sa DepEd laptop, na tip of the iceberg lang. So, mahirap mag-usap ng kapayapaan, Doris, kahit gusto natin ng kapayapaan, kung itong mga usapin na ito ay nakabitin. Tama. Kung yung mga usapin na ito hindi nare-resolba. So, Secretary, ibig bang sabihin nito, because of the peace rally initiated by the Iglesia ni Cristo, ay lalong lumalabo ang posibilidad na ma-impeach ang Vice Presidente? Yes, most probably. Dahil malinaw naman, ito ay pressure sa mga politiko na itigil ang impeachment. No? Kaya mahirap maging non-partisan. Malinaw, ito ay pressure sa Kongreso na huwag mangyari yung impeachment at pressure sa Senado na huwag nilang i-convict yung may impeach. No? Very clear naman ito eh. No? Kaya natatawa lang ako pag sinabing non-partisan at saka non-political. Pero do you think the congressmen under the speaker will budge? Or even the Senate, yung konstitusyon ng Senate ay magbabudge? Kasi may isang senador na nga nagsabi in support sa partner, si talaga? Tolentino. Oo. Sabi niya, I am in support, sinusuportahan ko ang peace rally Oo. ng Iglesia Ay, ni matagal Cristo. na yan supporter Oo. ng mga Duterte. Hindi nga na outside Hindi ako naman lambunga si Tolentino dahil nga 'di ba nasa lineup siya ng administrasyon eh. Oo. Go ahead. Pero tama ka, hindi naman nakakagulat dahil dati naman siyang secretary ni Digong, no? Dati siyang nasa kabinete at nanalo siya dahil sa slate niya sa pagiging Duterte. Bagamat ngayon ay sumama siya sa administrasyon dahil siyempre ang resources at saka makinarya nasa administrasyon. Pero duda ako doon sa kanyang political loyalty. Lalo na kung
siya ay mananalo, ay baka lumipat na naman siya balik sa mga Duterte. Kaya ayun ang problema sa ating mga politiko eh. Wala namang ideological or political moorings o wala naman silang ganong klaseng loyalty, no, sa isang pananaw. Kaya anytime pwede silang mag-shift ng loyalty. Kaya itong malinaw naman din itong rally na ito, pang pressure sa kanila dahil malinaw din na alam ng mga nag-organize nitong rally ay madaling pressure rin ng mga politiko. Dahil Okay. wala naman silang pinanghahawakan na malinaw na prinsipyo or ideolohiya. Well, may mga rally rin dahil hindi naman usapin ito ng paramihan eh. Malinaw naman sa mga survey, halimbawa, 2/3 sa survey ng Pulse Asia, sinasabi na sang-ayon ang mamamayan na litisin, no, ang mga Duterte at sang-ayon sila sa resulta ng Quadcom report na binanggit ko nga kanina na sa gitna ng mga sindikato ng drugs at pogo na kaugnay sa EJK itong si ex-president Digong, no? So may mga rally rin na hindi naman paramihan dahil malinaw naman sa kanila na back up sila ng karamihan sa mga populasyon. Halimbawa sa 16 may rally, may misa pala para sa usapin ng impeachment. May rally rin sa 31 na bagamat babatikusin yung budget na medyo maraming mga pork barrel at saka maraming unconstitutional provision, ay unity rin nila na ma-impeach si Sara at parusahan ng mga Duterte. So, hindi ito usapin lang ng paramihan, no? Usapin ito ng sino ba ang sinusuportahan ng bayan. At malinaw sa mga survey kung sino ang sinusuportahan ng bayan sa usapin ng West Philippine Sea, sa usapin ng ICC, sa usapin ng impeachment, sa usapin ng pagpaparusa dun sa previous government na sumobra rin yung mga kasalanan. Gusto kong ipakita lamang itong rally, no? Kita ninyo yung rally ng INC kasi syempre may mga issue na hindi daw ito hindi daw politika or hindi daw parang ano lang, rally lang, simpleng rally na hindi daw halong politika. Pero tingnan ninyo, dito pa lang yung placard pa lang nila na problema'y lutasin, huwag palakihin. Dyan pa lang. It is pertaining to the government. Meron pa akong nakita, tingnan natin yung mga placard. Ayan ngayong bagong taon, kapakanan ng tao ang isulong. Sino tinutumbok dito? 'Di ba? Alam naman natin na talagang talamak ang gobyernong ito sa pangangamkam ng kaban ng bayan. O ito, bayan ang asikasuhin. Hindi yung, hindi ko mabasa. Hindi yung, so, sige, tignan pa natin kung ano yung mga placard nila ng INC. Ito malinaw na hindi ito just simpleng rally na for peace Ayan na. INC is for unity. O ito, magkaisa, wag mang-isa. Sino yung nang-iisa sa atin? Ay, itong Marcos Bangag Jr. na administration nito. Aming kahilingan kapayapaan ng bayan. Ano ibig sabihin yan? Kasi magulo na ang bayan natin. Ang dami ng krimen. Pati yung panggagahasa, yung nilulooban ng bahay, tas papatayin. Kahit nga pulis, mamamatay tao na rin Bakit? Kasi under the influence of drugs. Pagkakaisa, hindi pagkakagulo. Ayan. Sino bang nanggugulo? Aming kahilingan kaunlaran ng bayan. Pwede naman pala Hindi siya politikang-politika, pero ito po laban para sa bayan natin. So, lahat, sama po tayo dito sa rally na ito. Ay, tumawa. Sama tayo sa rally na ito kasi ito po ay laban natin. Ito, patikim pa lang, paumpisa pa lang ito. Ayan, mamaya, padami yan. Tingnan natin. Wag, serbisyo, wag sariling benepisyo, Sino ba yung gumagawa ng mga ganyan? Ang dami niyan, mga buhaya sa House of Representatives. So, hindi to rekta na walang BBM resign. Wala ngang BBM resign. Pero itong mga placard na ito, itong mga hawak-hawak nila, talagang laban ng bayan ito. Oo.
Kaya tama lang ito eh. Marami nang nagigising talaga. Ito, hindi siya rekta talaga. Maganda itong ginagawa nila, hindi rekta. But ito po yung tamang pamamaraan ng laban na hindi yung sumisigaw ka na, oy, BBM, resign. Pero ito, it starts from here. Dito po mag-uumpisa ang tamang laban. Ayan.